Kaya natakot ako. Hindi ko alam kung paano. Hindi silagay sa gilid tulad ng karaniwang pelikula. Inilagay niya ito sa gatilyo. Iyan ang unang beses na ipinakita ang video ng interogasyon sa kaso laban sa lalaking inakusahan ng pagpatay sa buntis na ina, ama, at kanilang hindi pa isinisilang na anak. Si Christopher Preciato ay maaring gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan. Ang sinabi niya sa mga investigador bago siya maaresto tungkol sa nangyari sa loob ng sasakyan kung saan naganap ang mga nakamamatay na putok ng baril. Nasa kaso iniharap ng law and crime tayo. Ako si Chris Stewart. Uy mga kaibigan, gusto ko lang ikuwento ang Upside Up. Nakakakuha ka ng cashback sa araw-araw na gastos tulad ng gasolina, grocery at takeout. Ganito kung paano ito gumagana. I-download ang Upside ng libre. Kulin ang office sa mahigit 100,000 lokasyon, magbayad gamit ang card, i-verify ang binili at makakuha ng cashback. Ganun lang kadali. Ginagamit ko ito kapag magpapakarga ng gasolina o bumibili ng takeout. Tinitingnan ko ang offer sa Upside, pinipili, gumagastos at lumalabas ang pera sa app. Ang kailangan ko lang gawin pagkatapos nun ay ilipat diretso sa bangko ko. Ang mga madalas gumamit ng Upside ay kumikita ng average na $200 at $54 pabalik kada taon. Kaya para magsimulang makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o i-scan ang QR code at gamitin ang promo code na OTC para makakuha ng dagdag na 25 sentimo bonus sa bawat galon sa unang tangke ng gasolina mo. Mahaba rin ang dinaanan bago makarating dito. Ilang araw bago magpasko, noong 2023, nagsimula ang kwentong ito. Si Savannah Soto, na 11 taong gulang pa lang, ay biglang nawala ilang oras bago siya nakatakdang pasimulan ng panganganak para iluwal ang kanyang anak na lalaki. Nawala si Soto, pati na rin ang ama ng kanyang dinadalang anak. Ang pangalan niya ay Matthew Guerra. Ngayon, ilang araw nang hinahanap ng pamilyang dalawa. Sa kasamaang palad, matapos ang Pasko, 2023 investigasyon sa mga nawawala ay naging kaso ng pagpatay. Patay na natagpuan sina Savannah at Matthew sa loob ng kotse sa labas ng isang apartment complex. Parehong binaril sa ulo. Ngayon, ito ang lalaking inaakusahan na siyang nagpaputok ng mga baril at pumatay kina Soto at Guerra. Pati na rin ang pagpatay sa sanggol na dapat sanay ipapanganak pa lang na ang pangalan ay Fabian. Ngayon, kinilala ng pulisya si Christopher Preciato. Ngunit pati ang kanyang ama ay naaresto rin at pareho silang nahaharap pa rin sa mga kaso sa usaping ito. Sa ngayon, kinabukasan ni Preciato ay nasa korte. Nahaharap siya sa maraming kaso ng capital murder. Kakapanood lang ng hurado sa San Antonio nang sinabi ni Preciato sa mga detektib sa isang interogasyon matapos siyang maaresto noong unang bahagi ng 2024. Ito ay video mula sa KSAT sa San Antonio. Nag-iimbestiga ako ng kasong may ilang taong pinatay. Sige. At pagkatapos, malinaw na kinausap mo ang tatay mo, ipinaliwanag niya at tinulungan kang bumangon. Hindi mo ba may papaliwanag din sa akin? Ano ginagawa mo, Amy? Siguro, hindi ko alam. Nag-iising siya ng wig. Kinuha ko lang ito. Hindi ito talaga. Anong David ang nandun? Sa tingin ko, wala na yata akong pasok noon. Disyembre, 21. Oo, laging late akong umangon. Kasi mga 1,000 na ako walang pasok sa eskwelahan. Noong mga panahong yon, Hindi ko alam. Mga alam na araw, medyo nag-gising, mag-toothbrush, malilibro. Yung mga basic na bagay. Na-text ako kay ano pangalan niya. Hindi ko alam. Hindi ko alam yung totoong pangalan niya. Ano nga ulit pangalan ng matandang lalaki? Wako? Wobol? Sige, Lako o kung ano man ilang tawag sa kanya. Wako o Flako? sa interogasyong ito, ikinuwento ni Preciato kung paano siya nakipag-ugnayan kay Matthew Guerra, nobyo ni Savannah Soto at nu'y magiging ama, nung nawala silang dalawa. Ngayon, ang palayo ni Matthew Guerra ay Flaco, tulad ng narinig mong tawag sa kanya ni Preciato sa detektib. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa interogasyong ito, kung saan sinasabi ng pulis na maraming beses nagsinungaling si Preciato, pag-usapan muna natin ng kaunti ang mga pahiwatig na bumuo sa kasong ito nitong mga nakaraang taon. Mukhang napaka-komplikado ng lugar ng krimen.
Talagang nakalilito ang pinangyarihan ng krimen. Ito ang pahayag ng pulis matapos matagpuan sina Savannah at Matthew na patay sa loob ng kotse sa isang apartment complex sa San Antonio. Sabi ng pulis, agad nilang natukoy na hindi ito murder-suicide, kundi gawa ng iba. Ngayon, habang iniimbestigahan ng pulis ang kaso, naglabas sila ng video na nagpapakita ng mga taong tinukoy nila noon bilang mga persons of interest sa kasong ito. Makikita mo na huminto ang madilim na pickup truck sa tabi ng kulay pilak na Kia. Ngayon, kay Mateo na ang Kia. Pero sabi ng pulis, patay na siya ng kuna ng video. Kaya iba ang nagmamaneho. Ngayon, habang nagpapatuloy ang video, lumapit ang driver ng pickup truck sa Kia at kinausap ang taong nagmamaneho ng kotse ni Mateo. Pagkatapos, bumalik sila sa sasakyan at umalis ang dalawang kotse. Ang mahalagang palatandaan sa kaso ay iniwan ng dalagang hindi naging ina. Isa sa mga pangunahing ebidensya na nakuha namin sa lugar ay ang cellphone ni Savannah. Ibinigay yon sa amin technology team na nakapag-download ng ilang impormasyon doon sa tulong ng US Secret Service. Nakuha namin ang sapat na impormasyon. At kaya ang impormasyong iyon ay ibinigay sa aming mga investigador ngayong araw. Sa tulong ng impormasyong iyon, natukoy ng mga investigador ang posibleng kinaroroonan ng sasakyan suspect na nakita sa surveillance video. Pinuntahan nila ang lugar at nandoon niya ang sasakyan. Nag-obserba muna sila ng kaunti sa sasakyan at pagkatapos ay natukoy nila kung saan bahay ito naugnay. Ayon sa ulat, ang cellphone ang nagturo sa mga pulis kay Christopher Preciato at sa pangalawang suspect na di umano'y ama niyang si Ramon. Ayon sa pulisya, sina Mateo, Savannah at batang Fabian ay namatay dahil sa transaksyon ng marijuana. Sabi ng pulisya, si Christopher ay nagbenta umano kay Mateo habang kasama si Savannah sa sasakyan. Pagkatapos, may nangyari. At saka, pinatay raw ni Christopher ang magiging mga magulang at ang kanilang hindi pa isinisilang na anak. Nahaharap din sa kaso ang madrasta ni Christopher. Ang pangalan niya ay Mirta Romanos. Inapusahan siya na di umani tumulong sa pagtatago ng mga bangkay ni Savannah at Mateo. Nakatakda sana siyang humarap sa paglilitis sa Nobyembre ng 2025. Ngunit habang nagsisimula na ang pagpili ng hurado, humili ng ekstensyon ang mga taga-usig. Tinanggihan ito ng hukom at ibinasura ang mga kaso. Maaring muling maisampa ang mga kaso laban sa kanya. Makikita natin kung paano tatakbo ang paglilitis kay Christopher Preciato na siyang inaakusahang pumatay. Ayon sa ulat, itinanggi ni Mirta sa pulisya ang kaalaman sa mga pagpatay at pagiging nasa truck. Pero ayon sa autoridad, may footage silang nagpapakita na siya nga ang nagbababa ng gamit matapos tumulong sa pagtatapon ng mga bangkay. Ngayon, pagdating kay Christopher Preciato, ang kanyang kaso ang unang iaharap sa hurado. Sa video ng interogasyon, sinabi ni Preciato na sinusubukan niyang bumili ng marijuana kay Matthew Guerra. Sinubukan niya ang birsin ng potikita. Sumigaw ako, happy na po siyang sumigaw. Pagdating niya sa bahay ko, barisa siya, sabi niya, "Pare, sabi ko, dapat andito ka na. Bakit wala ka pa at hindi naghihintay sa akin?" Sa witness stand, sinabi ng detective na hindi tugma ang kwento ni Preciato sa nakita niya. Sa surveillance video, nasa labas siya ng bahay at naghihintay kay Mateo at wala ring nakitang pagkabalisa o tensyon sa mga text nila ni Guerra. Ayon kay Preciato, sa interogasyon, ikinuwento niyang nasa kotse siya ni Mateo at naging marahas ang mga nangyari. Medyo natakot ako nung mga sandaling yun dahil lahat ng litrato niya, lagi siyang may hawak na baril at kung ano-ano ba. Ayokong matamay doon, bigla siyang sumigaw, babe. Hindi ko alam na sumisigaw siya kasi parang sabay-sabay ng ingay, parang dead din ang pakiramdam ko. Sinabi ng detective habang tumetistigo na yung mga sira sa kotse ay hindi tugma sa kwento ni Christopher na tinutukan siya ng baril kung saan kita niya mismo ang loob ng baril. Ang susunod na bahagi ng interogasyon ay ukol sa mga sugat ni Savannah. Sabi ng detective, hindi rin yung tugma. Hawak pa rin niya ito sa kaliwang kamay niya ng ganito. Uwi ko niya siya sabi, babe, nakapatayin siya. Bigla na lang siya simulang tumubo. Makikita ko ang tumutubo siya dito. Narinig ko siya sa kaliwa niya. So, ko, Alin bahagi ng patawan niya ang pinakanalanfad sa baril based sa kwento niya? ang kaliwang bahagi. Ayon kay Preciato, nasa harap ng mukha niya ang baril, kaya itinulak niya ito palayo at doon pumutok.
tinamaan si Savannah Soto. Kaya sabi niya, nakaupo siya sa upuang pasayo. Magandang bagay ito para sa mga guro. Kaya tingnan mo, nandito ako. Dito, palabas na ako palabas kasi palabas na nga talaga. Mas pinadali niya ito. Sige, ito ay kotse, tama? May upuan sa harap na nahati ng ganito at nandyan din ang upuan sa likod. Nasa isang Upuan ng driver. sige, at nasaan siya? Nandito lang siya. Nandito lang siya. Sige, nasa gitna pa ba? Oo, inakuong ko dito kasi may parang upuan ng bata o babysit dito. May babysit na nakahangang dito kaya walang baril sa side na to. Gusto niyan pumunta ako sa gitna. Sige. Kaya medyo iba siya. Sa tingin ko, nasa gitna siya. Parang sa gitna talaga kasi nasa kaliwa upuan siya. At tapos, may baril siya dito. Tama. Kilos nasa gitna, di ba? At pagkatapos, itatulak mo ito. Pichitula ko. Oo. Nakapwesto ng daliri na sa gatilyo at nakatutok yun sa akin. Oo. Kaya pinindot ko yung gatilyo. Pinindot ko rin. Siguro akala niyo ay kukunin ako, pero wala naman. Sinubukan kong sindihan siya at tinanong ko ayos siya. Nung isa siya, kaya naisip ko, okay. Siguro ayos lang din ako. Ayon sa detective, hindi tugma ang mga talsik ng dugo sa loob ng kotse sa kwento ni Christopher. Sa video ng interogasyon, umalis ang detective saglit, tapos bumalik para harapin si Christopher tungkol sa ilan sa mga sinabi niya. Dahil alam na ang mga detalye ang nangyari. Ipaliwanag ang nangyari. Ang pagpapaliwanag ng mga iyon ng tapat, tama, ay laging nakakatulong. Kaya ito ay isang pagkakataon para mailahan mo ang iyong panig sa kwento. Kaya sisimulan kong maguhin ang mga nangyayari. Alam ko kung paano nangyari ang ilan sa mga bagay dahil doon. May mga particular na bagay na nangyayari sa isang crime scene kung saan pinagtatagpi-tagpi namin kung paano nangyari ang ilang mga bagay. Kaya gusto kong ipakita sa iyo ang ilang mga larawan. Kapalangin mo ang isa, gusto mo makita, gusto mo sabihin mo ang totoo. Alam ko sinabi mong itinulak mo ang baril at ang mga bagay nito. Teka siya. Ay hindi sumusuporta sa ilan sa mga sinasabi. Ipapaliwanag ko ito. May problema ako tungkol dyan. Nangilugaw sa dami ng diin. Sige. Hindi dapat nandiyan yan kung nanatili lang siya sa loob ng kotse buong oras. Sige, may tuguhit sa mga rin ng gulong. Na hindi na dapat nandiyan. Sige. At pagkatapos, nasa gitna na rin to. Doon malaman na ito ang nagmaneho mula sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Tama. Kaya gusto di kang dyan ulit. Inilabas mo ba siya mula sa kotse at inilagay sa lupa? Hindi, inila ko siya palabas pero nakabukas ang pinto ng pasahero. Lumabas ba ulo niya o ibang bahagi? Iyong likurang bahagi lang dito. Pero ulo niya ba ay lumabas at sumantal sa gulong na ito? Nananatili lang ito sa bintana. Sige, paano napunta lahat ito dito? Hindi siya pumasok. Sige, kung hindi mo siya nilabas ng kotse at sinabi mong gumalaw lang siya sa loob, paano siya napunta ron kung hindi siya galing sa labas? Sa totoo lang. Dito ko nang dali ang lahat ng ito noong nandun kayo ng tatay mo sa lugar ni na Danny at Danny Kay. Inalis ka ba? Inalis ka ba? Sige. Doon sa mga partner. Sinabi ko na sa iyo, hindi. Sige. Kaya, tungkol sa tanong ko, Hindi niya talaga alam ang tungkol sa sitwasyon. Hindi niya rin alam kung bakit siya nandoon. Kasi dapat nasa bahay na ako. Pero ang sinasabi ko, ito mismo ay may ibang kwento kaysa sa sinasabi mo sa akin. Sige, walang dahilan para may dugo sa sing-sing. Walang dahilan para nandoon ito sa gulong. Walang dahilan para nandoon ito sa loob ng gusali. At kinuha siya mula doon at inilagay dito o may iba pang nangyari. Kailangan mo ipaliwanag yan. Sasabihin ko na ang ipaliwanag ko dyan ay nung binuksan ko ang pinto dahil kailangan kong makalabas doon nung inilagay ko siya doon.
Dumudugo na talaga siya kahit saan. Puro dugo ka ba? Wala naman talagang dugo sa akin. Sige, kung wala kang bayad ng dugo, paano mo may lalagay ang dugong yan doon? Mukhang nabubuwag na ang kwento ni Preciado sa interogasyong ito. Naiintindihan ko. Pero hindi ko talaga siya ilabas mula sa sasakyan. Hindi ko siya nilabas na nasa gusali. Hindi ko ginawa. Hinila ko siya papunta sa likod kasi hindi ko alam kung paano pa gagawin. Dahil ang aming lugar ay, ewan ko, parang maraming naglalakad tuwing gabi. Kaya rin. Ibig ko sabihin, hindi ko alam. Hindi ko alam paano doon napunta ka. Sa totoo lang, hindi ko alam. Tama. Kaya paliwanag ko yan kasi ako namila sa kanya. Buong trabaho yan. Hinila ko siya papunta doon. Doon siya dumaan. At saka, ibig ko sabihin, sa dami ng dugo niya, di ba? Walang ebidensya na hinila siya. Tumama ba siya sa kisame nung hinihila mo siya? Hindi. Hindi? Hindi. Sige. Nakalimutan mo bang hinila mo siya palabas at ibinalik sa loob? Kasi nakababa talaga ang pantalon niya. Ano? At may mga bakasyon po kaya. Hindi ko siya nalabas ng kotse kanina umaga. Naiintindihan ko. Kaya tuwing hinihilang siya, nakikita mo bang nakababa ang pantalon niya? Hindi naman sa hindi ko lere yung hawakan. Hindi ko pinapansin yan. Nakatutok lang ako sa pinakamahalagang nangyayari. Sa tingin mo, baka nagawa mo lang yan? Makalimutan mo na? Inilabas mo ba siya sa sasakyan? Sa tingin ko hindi. Hindi, ibig ko sabihin, posible na habang isinasara ko, patuloy siyang nakahilig palabas. Hindi ko talaga alam. Paulit-ulit kong sinusubukang isara siya, pero parang kalahati lang ang pagkakahilig niya at bagya pa rin siya nakahilig palabas. Kaya ipapakita ko sa ito. Ayaw siya. Ito dito ay tumatama sa upuan sa likod. Ayos ba? Sugat na ito ay tinatawag na contact wound. Tama. Ibig mo sabihin, itinulat mo, nakadikit ang baril sa ulo niya at bilaril siya. Nasa naman yung sabihin. Kaya ang ulo niya dapat nakaharap sa ganitong direksyon, nakatingin dito nung tumama ang baril. Oras, siyang tinitingnan niya. Kaya paano mo nasabi ikaw ang tinitingnan at itinunod niya, dapat sabi siya ang katutok. Tapos parang Ganito siya, gumagalan siya. Ganito siya kasi sinusubukan lang niyang makita kung ano, sinusubukan niyang tulungan siya. Siguro. So sinasabi mo, itinulat niya, napunta ang kamay niya doon sa lugar kung saan niya binaril ang sarili niya. Gamit ang kaliwang kamay niya. Pero ba yun? Kaliwa niya? Oh, aliwa nga. Kaya ganito ang ginagawa niya. Ganito ang ginagawa niya. Kung itinutok niya ang kaliwang kamay sa'yo, tama, nakukuha ko sa pribado upuan. Kiluhan nila ang upuan na ito. Lilingon ako sa direksyon ito. Tama? Tinitingnan ko ang babae. Tama? Nasa likurang upuan ka sa likod ko. So nandito ako para makuha ang babae dito. Tama? Nasa likod mo dito. Kaya tinutok niya sa iyo ang sandata. Tama? Kaya ang kamay niya ay posibleng maabot ang IFC mo. Pinademonstrate ng taga-usig sa detektive kung ano ang pinaniniwalaan niyang nangyari sa loob ng kotse. Nasa driver seat siya, dito ako nakaharap. May pagitan kami. Kung itutulak niya ang baril dito, parang nasa gatilyo ang daliri niya. Pasensya na. Pasensya na. Use. Peking diretso yan. Pasensya na. Kung gusto mong tumayo, Ganito. Ayaw ang gusto mong harapin ko. Gagawin ko ito ng ganito. Gusto kong italo ito. Talagang mabilis. Kaya ganito. Tama. Kaya kung mamaneo ko at nakatingin siya dito, kapag hinila nito, kailangan niya baluktutin papunta rito para makuha ang anggulo na tinutukoy natin. Tama? Kaya ibinabalik ko ang braso ko para makuha yung anggulo na yon. Pero gaya na sinabi ko, pupunta tayo dito at ibinabalik ito. Naiintindihan mo ba? Kaya ako dinala rito, sinusubukan kong ibalik. Nandito na. Pwede ka bang tumalikod at harapin ang hurado? Sige. Ganito, gusto ko lang humarap. Gusto kong humarap sa hukom. Ito ba? Sinusubukan ko lang makuha ang anggulo ng ganito. At sinusubukan kong makuha dito. Tama? Kaya mahirap makakuha ng contact shot sa anggulo ng isang true and true na may sira sa may visor.
Ganito tumugon si Preciato sa teoryang yan sa interogasyon. Ang kwento mo na itinulak mong baril, hindi tugma sa mga natamong sugat niya. Ang sugat sa kamay niya, ang baril ay nakalikit sa ulo niya. Pinasok niya ang daliwang kamay niya ng ganito. Hindi makababa. Mabilis ko lang pinandap ang intro. Gusto mo ka ng tubig, soft drinks, o kahit ano pa? Ayos pa yan. Sa tingin mo ba tama ang paraan ko para mapunta ka dito? Mukhang naging epektibong saksi ito para sa prosekusyon. Tinuligsa ng depensa sa cross-examination at tinanong ang detektive kung may video na nagpapakitang inilipat ni Christopher Preciato ang mga katawan ni Savannah Soto at Matthew Guerra, na sinagot ng detektive ng wala. Tinanong nila kung may fingerprint o DNA na nag-uugnay sa kanya sa paglipat ng mga katawan at sinagot ng detektive na wala. At sinabi rin nila na walang mga text message na particular na nagsasabing papatayin ni Christopher Preciato sina Matthew Guerra at Savannah Soto. Sa paglilitis na yon, mataas ang tensyon. Ayon sa ulat, pinalabas sa korte ang mga kapatid ni Savannah Soto. Posibleng abambuhay na kulong na walang parol si Preciato kung mapatunay ang nagkasala. Tandaan, may death penalty sa Texas, pero hindi ito itinuloy ng taga-usig sa Bexar County sa kasong ito. Tingnan natin ang magiging desisyon ng hurado. Hanggang dito na lang ang On The Case ng Law and Crime. Mag-subscribe po sa YouTube at Spotify at mapapanood na rin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart, hanggang sa muli.